pag sinabi po ba natin selective justice, kasi sinasabi nila mas nauna pa si Senator Marcoleta, ibig po ba silang sabihin, okay lang na mahuli, basta pwedeng makasuhan? O mas gusto nilang wag na makasuhan? Kung sino daw po ang dapat kasuhan na dapat managot ay dapat ngang managot. Pero po kasi remember si dating Representative Saldico po kasi unang binanggit ang pangalan ni dating House Speaker Romualdez. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nakakasuhan ng non-bailable na plunder. Okay, ganito po yan. Yung patungkol po kasi kay Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nanggaling lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos. Siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng 3 niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong campaign period ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pag-admit, pagpapatotoo. Kaya po siguro, hindi ko po gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po silang spokesperson. Pero ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nilang nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat kahit may affidavit na ibigay ang isang tao bilang witness sa korte, pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing, mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time, yung presence ng tao para siya ay matanong.